Sa tuwing wala po kasi na ipinapadalang pera itong makakausap natin na si Jenal dito kay Jen, parang ang tabang daw, ang tabang, ang lamig, walang kalatoy-latoy ang pakikitungo sa kanya nitong si Jen. Sa tinding araw nung presyo ng pagmamahal na ibinibigay ni Jenald sa kanyang jowa. Siya na rin daw ang sumasagot sa renta sa bahay, bayad sa upa, sa groceries. Ayan, maging sa iba pang luho ni Jen na kung tutuusin nga raw, ha? Kung kukumputin na nasa 40,000 pesos na ang nagagastos nitong si Jenald. Ultimo nga yung isusubo na lamang daw na pagkain nitong si Jenald, mas pinipili niya pa raw na sige, ipunin na lang, ipadala na lang dun sa jowa ko na si Jen. Bakit naman kaya umabot sa ganyang punto? Kausapin na nga po natin mula sa Alfonso Cavite, Jenald. Magandang tanghali sa iyo, Jenald. Magandang tanghali po, Kuya Boy. Bakit ganoon ang pakikipagrelasyon mo? Bakit naman tinutuloy-tuloy mo pa rin? Takot ka ba na iwanan ka? Para nagbabayad ka ha sa pakikipagjowa mo kay Jen. Hindi naman po. Nandun po sa punto na nagmahal ka lang po. Na dumating sa point na hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo. Kaya, Tatawin mo lahat para sa kanya. Kahit okay. ang hirap na ng sitwasyon. Oo. Ayan, at para nga po sa kapakanan ng mga nakikinig, si Jenald po ay lesbian. Okay? At in a relationship siya kay Jen na isang lesbian din ba? Si Jen o babae? Straight. Girl po. Ha? Same po. Girl po, girl. Girl. Ako po yung lesbian. Ikaw ang lesbian, Jenald. Okay, ganito, Jenald. Gaano na kayo katagal in a relationship nitong si Jen? 6 months. Bago pa lang. Ha? Yes. Bago Yes, pa po. lang. Tapos, ang binabanggit mo rito nga sa kwento mo sa amin, parang panay yung, panay ang hirit, panay ang parinig, pasad girl, ang datingan Yes. ba nitong si Jen? Yes, parang hindi naman po niya ugaling manghingi. Pero alam mo po yung to the point na mafe-feel mo na kailangan niya na ganito, na nahihirapan siya, na meron siyang kailangan bayaran. Nandun na sa point na parang hindi ko kayang nahihirapan siya, gusto ko siya tulungan. Kaya kahit hirap din ako sa part ko, ginagawa ko naman kahit minsan delay yung sahod ko, nagagawa akong mangutang kahit hindi ko po ugali talaga yun. Jenald, nagkita na kayo ng personal nitong si Jen? Yes po, nagkita na po kami kasi gumawa na po ako ng paraan para makapakita sa kanya yung effort ko na kaya kong puntahan siya kahit gano'n siya kalayo. Jenald, medyo layo mo lang yung bibig mo siguro sa mouthpiece ng telepono para mas malinaw ka naming napapakinggan. Ano? Okay po. Okay. Sorry po. Alam mo, meron nang humihirit dito, no? Meron na nagko-comment na parang transactional relationship. Kumbaga, ikaw ang magiging kasagutan sa mga kakulangan niya, sa mga problema niya, 'di ba? Na ikaw naman pa super boyfriend, ayan, super girlfriend ang dating mo. Parang hero, nga lang, nagagastusan ka na. Sabi mo nga dito, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa dito kay Jen. Sa 6 months na pagsasama ninyo, meron ba kayong, sa ligawan? Siyempre, nagligawan kayo. Nung ba nagliligawan kayo, ganyan na talaga siya, medyo problematic na yung paligid. Hindi po. Bali sa group message lang kami nagkakilala. And then, binigay naman po niya yung time niya po, yung effort niya na makausap ako. Hindi pa naman po ganun na nahuhulog yung loob ko. Then, hanggang sa na-feel ko na parang gusto din po niya ako. Kaya, ginawa ko na po yung part ko na ligawan siya. And then, so 1 month na nililigawan ko siya, the second month po, doon ko na na-feel na parang nagre-reklamo na siya, parang ang dami ng problema. Kaya, nag-effort akong puntahan siya and then, kumbaga parang ako na rin po yung nag-offer sa kanya na
ba ganito, magbigay ako, magpadala ako para hindi ka na nahihirapan. Mhm. And then, in-accept naman po niya. And then, hindi ko po akalain na sunod-sunod na po pala yung ginagawa ko na wag lang po siyang mawala. Mm. Hindi na ano, Dumadating. hindi na natapos yung problema. At Yes yung po, mga parang problema hindi na na- dumarating sa kanya, kailangan may bayaran. Tama ba? Yes po. Like, tuwing mag-uusap kami, laging may problema, laging hindi na nawala yung problema niya, hindi Yan. na natapos yung utang. Jenald, ano yung mga sample ng mga problema na binabanggit niya? Siguro makakapagbanggit ka ng 5 ang mga magkakaiba na problema. Sige nga, isa-isahin natin. Hindi sapat yung pamasahe niya pang araw-araw sa trabaho niya. Pamasahe sa trabaho, okay. Sige. O, ano pa Kaya yung isa? Ubus na yung bigas ko, yung stock Mhm. ko, O, pagkain And naman then, yan. marami siyang utang na binabayaran. Mhm. And then, hindi niya gusto yung talikuran ng mga utang niya. Sabi ko, sige, tutulungan kita. Mhm. And then, umabot na ako sa point na nag-offer na ako na gusto mo ba, ialis kita dyan para hindi ka na nangungupahan, ako magbabayad. Ialis Then, saan? Sa bahay nila? Ialis po, yes, dun sa inuupahan po nila, para ako na lang din po yung, kasi malayo po siya sa akin, gusto ko na nakikita siya. Mhm. And then, para po, matulungan ko din po siya. Sige, sabi ko, tulungan kita, mabayaran lahat yan para makaalis ka na dyan. And then, dito ka sa akin para po, mabawasan yung problema mo. Kaso tinatanggihan niya po ako. Kasi Oo. ayaw daw po niya umalis doon. Doon na lang daw siya. Sino ba mga kasama niya doon sa inuupahan niya, Jenald? Siya lang po. Wala po siya. Naano ko naman po kasi nagpunta na po ako. Siya lang po yung nandun sa inuupahan. Okay, siya lang. Tapos mas malapit pa sa pinagtatrabahuhan. Yes po. Kasi nagtatrabaho niya po. Kapag kaaraw ba ng sweldo niya, may problema pa rin siya sa pera? Actually, hindi po ako nagtatanong Hindi ka- kung anong araw yung sahod niya. Never po ako nag-ask about the money. Okay, never. Limitado po lahat ng mga sinasabi ko. Hindi po ako Okay. tatanong. Ganito, Jenald, dilinawin ko lang, yun bang mga ibinibigay mo na mga halaga sa kanya ay bigay at hindi niya inutang? Ha? Jenald? Bigay po. Bigay. Bigay ko po. Oo. Hindi niya hiningi, hindi siya nagbanggit ng amount o nagbanggit ng amount. Sa upa, meron, nilabanggit. Pero pagdating po sa mga hindi po. Kumbaga parang nagkukusa naman po ako. Okay. Nagkukusa ka lang ng mga abot-abot. Okay. Hindi niya inutang. Kasi kung meron siyang utang, kaya nga naitanong ko rin kanina, dumarating ba? Ano bang kwentuhan nyo kapag may trabaho Kapag dumarating ang araw ng sweldo, meron bang pag-o-offer na ano bang term of endearment ninyo? Love, eto nga pala yung pinahiram mo sa akin nung nakaraan. Kasi yun yung proper. 'Di ba? Yeah. Lalo na kapag utang yung usapin. Napahiram ka na ng 5,000, hindi pa kayang bayaran yung 5,000, at least yung kalahati, 2,500 kaya. 'Di ba? Mag-o-offer yan kapag araw ng sweldo mo na. Pero walang ganon. Wala po. Wala po. ganun. Baka naman ikaw, Jenald, ay para nagpapasiklab dito kay Jenna. Oo naman, kaya ko yan. Hindi problema sa akin ang pera. You might be giving her yung parang maling impresyon at mga expectations. Ha? Hindi po. Kasi pag mahal mo, parang mapipil mo yung pangangailangan mo. And then sinasabi ko naman po sa kanya na wala pa po ako minsan. Kumbaga, wait lang po. Hindi naman po ako na parang dun ko na-feel na love niya ako pagka meron akong padala. Pero hindi po ako nag-assume na mahalin niya ako. Pero gusto ko lang po, lagi ko po sinasabi sa kanya na hindi biro yung pera na pinapadala ko sa kanya. Yes. Dahil sana, pahalagahan niya yun kasi naghirapan ko po yun. Bakit para naiiyak ka na ngayon, Jenald? Ha? Feeling Kasi, mo ba hindi ka naman mahal nitong si Jen?
sa 4 months, sa 5 months, parang nasi-feel ko na yung panlalamig niya. Na mas okay lang pag may pera, pero pag wala, wala na. Papaano ko lang kinakausap kapag ka walang pera? Kumusta? Okay lang? Hindi, Ganun lang? mag-uusap naman po kami, pero hindi na ganun ka-sweet. Kumbaga, nagiging sweet lang kapag merong involved na pera. Parang nasanay na siguro ako, pero parang feeling ko paunti-unti na rin ako nauubos. Mhm. Nauubos ang ipon. Nauhugot yung mga iniipit-ipit mo dyan. Pero Janald, Kasama na rin siguro ako. yan, alam mo naman, ha? Alam mo naman at nare-realize mo ngayon na pinamihasa mo itong si Jen. Ha? Eh, nagiging sweet lang pala sa'yo kapag ka meron kang pera na iniaabot sa kanya. O, tapos kapag ka wala, cold. Or baka naman ikaw ay na-insecure lang. Baka naman meron siyang ibang issue ngayon. Ha? Hindi naman talaga yung pera. It's just that baka nga ganyan ang tingin mo rin sa kanya. Hindi kaya? Baka naman hinihiritan mo itong si Jen na, "Oh, wala akong pera, ang lamig mo na sa akin, ang cold mo na sa akin. Wala akong inaabot sa'yo." Eh baka mainsulto naman yung si Jen nga rin. Kaya nagiging malamig sa'yo. No, wala pong ganong issue. Walang Kasi ganon. Hindi ko naman po kasi nakikita. Mm-mm. Hindi nakikita, pero nararamdaman mo at malinaw na sa'yo. Malinaw sa'yo? 4 months na kamo. Di ba? Yeah. 4 months na wala ka na iaabot. Tama ba yon? Hindi po. Every month po, meron po akong inabot. Meron. Nga lang, kailan mo naramdaman ka mo na malamig na sa'yo? Kapag wala pa pong padala, kunyari, this month, wala pa po ang sahod, parang cold po siya. Sabi ko, delay pa kasi ang sahod ko, so wala pa. So parang hindi siya masyadong nag-chat, hindi siya masyadong sweet. Every month naman po, hindi naman po ako nagkulang. Every month po, nagpapadala ko, hindi lang sa apartment po niya, pangkain niya po. Hindi po ako nagkulang as a partner. Yes. Kasi yun lang yung bibigay ko sa kanya. Kasi malayo po siya sa akin. Ilang beses pa nga lang kayo nagkita? 2 times. 2 times? Pero yung, yes po. And then, hindi na po ako nag-attempt na puntahan siya ulit kasi cold na po siya pagka wala po akong pera. Cold na at nagtitipid ka rin. Yes po. Jenald, baka naman sa pera lang talaga itong si Jen. Matatanggap mo ba kung ganun? Mahirap nga kasi mauubos ka kapag ka parang may token, yung kaligayahan, yung pagmamahal. Alam mo yon, yung sa mga laruang mga pambata. Anong tawag mo dyan? Sa mga arcade. 'Di ba? Hinuhulugan natin ng token para maging masaya tayo for 'di ba? For a limited time. Eh nauubos din 'yun, yung token. Aba, mas mahirap naman itong token mo. Libo ang usapan natin dito para maging masaya lang siya. Oh. Alam mo ba na hindi ka mahal nun? Ha? Kasi Sarado po yung isip ko. meron o wala kang maibibigay na pera, eh mahal ka talaga ng isang taong mahal mo. Matutulungan mo siya o hindi financially, mahal ka pa rin niya. Hindi magbabago yung mga messages, hindi magbabago yung inyong mga conversation at planning in the future. Meron ba kayong mga plano na binubuo nitong si Jen para sa future ng relationship ninyo? O wala? Ang pinaka-future lang na pinag-uusapan ninyo ay yung magbabayad ako ng ganito, kailan ka magpapadala? Pagka ganun na, hindi future yun. Oo, puro kanya lang yun. Sa kanyang future lang yun para ligtas siya sa mga susunod na bayarin. Ano sa tingin mo, Janald? Janald?
masakit, pero nandun na tayo sa point na hindi ko po alam kung yung pera na lang po talaga yung gusto niya or mahal niya pa ba ako. Anong sinasabi ng puso mo? Mahal ka pa? O pera na? Puso o pera ang umiiral kay Jen? Sarado kasi yung kahit ang daming red flag, tinatanggap ko pa rin eh. Para lang ma-feel niya yung love, yung ma-feel niya na hindi ako nawawala sa kanya. Nandito lang ako, kaya kitang tulungan. Pero sana kahit konting love, ibalik mo sa akin. Kahit maubos ako. Kahit konti lang. So, ibig sabihin, hindi ka naman naniningil sa lahat ng pera na umabot na nga sa magkano, Janelle, sa computation mo? Basta 40 plus na. Bukod pa yung phone na binili ko sa kanya nung Magkano yung phone? nasa 10K. Oh, yun. 10,000 worth na cellphone, 40,000 plus na cash, unti-unting ibinigay sa loob ng kalahating taon na twice pa lang kayo nagkakasama, nagkikita. Ha? Yes. Doon ba sa twice na pagkakataon na kayo ay nagkasama, nagkaharap, anong pakiramdam mo? Ha? Nakakatingin ba sa'yo ng diretso itong si Jen? At gaano lang kabilis yun? Ilang oras lang yun? Yung first time namin nakita, napifeel ko pa yung love niya. Pero the second time, yung kahit hawakan lang siya, parang ayaw na magpahawak. Mhm. And then, magmamakaawa pa ako para i-kiss siya. Mhm. So, pero okay lang sa akin, basta nakasama ko lang siya. Siya yung pinili ko nung makasama kaysa sa family ko. Para lang ma-feel niya kung gaano siya kahalaga. Janelle, tanggapin muna natin itong caller natin na mula sa Malabon para magbigay din ng kanyang opinyon dito sa nangyayari sa iyo na ibinigay mo na yung pangangailangan niya, lalo na sa mga pangangailangan sa sa mga bayarin. So in your absence, physical absence sa inyong relationship, para kang naging o sa kagustuhan mo maging provider, para kang naging asukarera de papa. Ayan, para kang naging sugar dad. No, nitong girlfriend mo na twice mo pala nakikita sa loob ng 6 na buwan ninyong relasyon. Darwin ng Malabon, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Popoy. Magandang tanghali. O ano ba ang masasabi mo dito sa kinikwento ni Jenald? Itutuloy pa ba ang relationship o awat na? Tama na yan. Jenal, eto maging honest ako sa iyo Eto, tama na. Tama na ka na magbigay do sa sa girlfriend mo. Kasi wag mo nang antayin na maubos ka. Tandaan mo, baka alam ko, wala ka pa rin naipon sa sarili mo. Sayang pa naman yung yung mga araw na binibigay mo yung pera. Saka teka lang, talaga ba mahal ka ba talaga ni Jen o tayo lang sa pera? Nakakalungkot lang Bakit kailangan mong hayaan yan? Baka pagdating ng hiwalayan, sumbatan ng labas niyan. Sorry maging honest ako sa'yo. Okay na po ba? Yeah, okay naman. Darwin, okay ka na ba? Naawa ka ba? Okay Parang na po. galit ka eh. Hindi, para may gigil no? Kasi Para may gigil. nasa ko na po yan po, Kuya Boy. Okay. Nagamit ka na rin. Nahuthutang ka ng pera. Opo. Nakamagkano naman yun ng huthut sa'yo? Hindi naman kasi laki po, pero parang panggagamit na rin po Saan ka naman dinaan-daan? Padala-padala ka, ganon. Personal. Anong personal? Personal kang po na hiningan. bigay. Personal na panload, pamerienda, pangkain, kung ano-ano mga problema, pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan, di na naubos.
Hmm? Opo. Ganon. Okay, sige. Naku, nakaka-relate nga talaga itong si Darwin. Darwin, maraming salamat sa'yo. Salamat po. Yan. Janald, mabalik tayo sa sa'yo, no? Alam mo, doon sa mga sinasabi mo kanina, sa tingin ko, sa lahat ng pinag-uusapan natin, hindi na si Jen ang problema? Ha? Sino sa tingin mo ang problema, Janald? Janald? Ha? Ako lang. Ako lang. Sa tingin ko, ikaw na. At alam mo rin sa sarili mo, ikaw na ang problema. Kapag hinayaan mo pa lalo na ganito ang gawin ng gawin sa'yo nitong karelasyon mo kuno. Sa loob ba ng isang araw, Jenal, kapag ka hindi ka tumawag, hindi ka nag-message sa kanya, wala lang dito kay Jen? Ha? Wala. Wala lang po. Wala Hindi ko lang? po siya matiis. Ako yung laging, ako Yeah. yung laging, Mm-mm. kumbaga sa 100 chat ko, isang beses lang siya magre-reply. Tapos parang feeling ko hindi niya binabasa yung mga chat ko. Mhm. Is this the first time na ikaw ay na-in love o nakagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng relasyon? No po. Nagkaroon na rin po ako ng long-time relationship ng 11 years. Okay. Mm-mm. So, hindi naman ito first time. Ibig sabihin, may napagdaanan ka na ng mga relasyon. So, basically, meron ka ng idea kapag ka ikaw ay niloloko na o kaya naman ginagamit na nga lang. 'Di ba? Alam mo na yon. You should be able to read between the lines. Ha? Mararamdaman mo yan kapag ka, ikaw na lang yung nagpipilit, hindi na siya lumalaban, ikaw na lang. At dahil meron pa siyang naibibigay sa'yo, meron ka pang naibibigay sa kanya, lalo na nga pera, nandyan na lang siya. Ganun na lang. Pero aside from that, beyond that, pagmamahal, wala ka nang hinihintay na pagmamahal. Sa second time na nagkita kayo, sabi mo nga, parang walang excitement, ni hindi mo siya mahawakan, ni hindi mo siya mahalikan man lang. What do you think, Janald? Patatagalin mo pa ba ang kalokohang ito o tama na? Kasi kapag ka niloko ka ng ibang tao, natural yon. Ibang tao nang loloko sa'yo. Natural yon. Matatanggap mo pa yon. Malulunok mo pa yon. Pero kapag ka sarili mo na niloloko mo, yun ang mahirap tanggapin. Ha? Janald? Yes. What do you think? Niloloko mo na lang ba yung sarili mo? Kasi ako sorry. Tingin ko, niloloko mo na lang yung sarili mo sa pag-iisip na itong si Jen ay mahal ka. Yes, mahal mo si Jen. Walang question doon. Kaya ka nga umiiyak. Kaya ka nga nagpupursige para may maipadala sa kanyang pera. Pero yung katotohanan na hindi mo mabibili ng pera ang pagmamahal. Yes, temporarily mapapasaya mo siya. Pero masaya lang siya dahil meron kang pinadalang pera. Malinaw na dapat sa iyo yun. Di ba? Doon lang siya nagiging malambing sa iyo. Tama? Kapag ka may padala ka? Yes po. Kapag ka makakaraos siya doon sa buwan ng pagrenta niya sa tinitigilan niya. Ang sweet, anong sinasabi sa iyo, Jenald? Kwentuhan mo nga kami. Anong message niya kapag ka meron siyang pambayad? Thank you, love. Thank you, love. Meron Yes, love. Tsaka ano pa? Wala na, yun lang? Yun lang. Yun Thank lang? you, love. Wala man lang maasahan ka talaga, ang sweet-sweet mo. Walang ganun? Parang sapat na sa akin yung marinig ko na thank you, love. I love you so much. Parang isip ko, parang ang dali lang naman sabihin yun, pero parang na sa akin, okay siya. Yung binibigyan ko pa ng second chance yung utak ko, yung isip ko na sana magbago, sana may magbabago pa. Lagi ako nagpapadala kasi gusto ko magbago siya, gusto ko may second chance ako, isip na sana ma-realize niya yung ginagawa ko na effort sa kanya. Basta na mahalaga naman ako. Pero ang hirap ko pala.
So, ganun lang. Ganun lang kalamig ang mga pag-uusap ninyo. Sabi mo Yes. kanina, sa 100 mensahe mo, 1 beses lang siyang sumagot, okay ka na? Di ba? Po. Di ba Parang napaka-unfair? sagot ko lang siya. Di ba napaka-unfair nun? I Honestly. know, pero Hmm. pag Unfair. mahal mo sobra po. Oo naman. Mahal mo. Ikaw ba, binibigyan mo pa ng pagmamahal yung sarili mo? Alam mo namang unnatural yan. Alam mo naman na hindi normal yun. Hindi ba, Janald? Ito, may mensahe sa atin. Si Maka Jowa Katubig. Sabi niya, ang payo ko sa'yo, kaibigan, tama na. Mag-move on ka na. Hindi siya nababagay sa'yo. Maghintay ka sa tamang panahon. May darating din sa'yo na tamang tao. Okay? Si Yuri Castor, ang sabi niya, magising ka na please. All caps yan ha. All caps yun sabi niya. Oo, magising ka na. Okay? And si Gail Enriquez, sabi niya, stop begging for love. 'Di ba? Isa yan sa mga bagay na hindi ipinanglilimos. Yung pag-ibig, yung pagmamahal. Ito, baka mas makarelate din sa'yo at baka mas mapakinggan mo ang tinig nitong ating makakausap mula naman sa Tanza, Cavite na isa ring lesbian. Opo, alamin natin ang maibibigay na payo nitong si Gio. Gio, magandang tanghali sa'yo. Ay, magandang tanghali po. Gio, itong si Jenald ay harap-harapan na ginagamit at para bang hinuhut-hutan na lang nung kanyang karelasyon na si Jen. Nagkakaroon lang ng gana na mag-message kapag meron na siyang padalang pera. Pero kapag wala rin. Pero baliw na baliw pa rin itong si Jenald kay Jen na twice niya pa lang, 2 beses pa lang niyang nakakaharap sa 6 months nilang relasyon. Anong masasabi mo, Gio? Para sa akin kasi, parang kapag hinahayaan mong i-disrespect ka, parang yun yung tinotolerate mo. Kumbaga, kasi minsan kasi may ugali tayong ganun kasi may dahilan nga na pwedeng pagod na tayo lumaban or takot tayong mawalan, sanay na tayo sa mali. Pero kasi kung gusto mong makatanggap ng respect and love, kailangan mag-uumpisa yun sa sarili mo. Ito naman, total Gio, ikaw ay isang lesbian. Ito rin si Jenald ay isang lesbian. Mahirap nga ba talaga na bitiwan ang isang karelasyon dahil sa bihira pa rin o hindi pa rin ganun karami yung nakikipagrelasyon sa mga lesbian na katulad ninyong dalawa? Kumbaga may panghihinayang dito kay Jenald. Baka wala na akong makarelasyon. Yung ganyang pag-iisip. Kung ganun yung nasa isip mo, ganun talaga yung mangyayari. Pero kasi sa panahon kasi ngayon, hindi naman siya mahirap maghanap ng partner. Hindi na ganun kahirap maghanap ng partner. Yun nga lang, ang ma-advise ko, huwag ka maghanap. Mas okay na hintayin mo yung tamang tao para sa'yo. Kasi once na mas pinipilit mo, makakaano ka lang ng maling tao. Yeah. Para nagbabayad na siya no? Para lang makausap, para lang maging masaya, para kiligin, masabihan ng thank you, love. Yun lang daw binabanggit. Oo, para ka nang nagre-rent lang ng girlfriend. Yeah. Girlfriend for rent, yung datingan. Na para kang, alam mo ng scammer, pero nagpapascam ka pa rin. Ayaw na nga nung scammer, pero ayaw mo pa rin siyang bitiwan. Kasi kinikilig ka. Oo. Parang ganun yung dating. Okay? Oo, ganun yun. Gio, maraming salamat sa point of view mo at paglilinaw sa mga bagay-bagay. Lalo na nga sa panahon ngayon, kapag open ka na lesbian, ay wala naman ng problema. Hindi na ganun mapanghusga ang mundo. Well, nahuhusgahan pa rin, 'di ba, sa mga lesbian, mga LGBTQIA+ community. Ayan, pero hindi na ganun kahirap. Okay? You can just be yourself ngayon at makahanap din na makakarelasyon. Okay, Janald, mabalik tayo sa'yo. Janald. Yes po. Oo. Hanggang kailan to?
Hanggang kailan ka magpapaloko sa sarili mo? Hindi ko sinasabi na manloloko si Jen. Parang ikaw na lang kasi ang nagpipilit dito. Hindi ko po alam. Janald. Yes po. Janald. Hindi ko po alam. Sige, ganito. Bibigyan na lamang kita ng pagkakataon. Okay? Siguro maganda dito sa message na ibibigay mo kay Jen, tanungin mo na rin kung kayo pa ba o ikaw na lang yung nakakapit. Ha? Ikaw na lang ba ang in a relationship sa kanya? Magandang malaman kasi yan eh. At magandang masagot nitong si Jen. Lalo na kung nakikinig naman siya sa atin ngayon. Jenald, ito na ang pagkakataon mo para magbigay ng mensahe sa mahal na mahal mo na si Jen. Nga lang, parang binibili mo naman yung pagmamahal. Masabihan ka lang ng love, makausap ka man lang, makapag-thank you man lang. Yun lang, para kiligin ka, kailangan mong bayaran ang mga pangangailangan niya sa buhay. Hindi ko alam kung scammer siya o ikaw, gusto mo lang gumastos dahil napapasaya ka niya. Janald, ito na ang pagkakataon mo. Sabihin mo na ang mensahe mo para kay Jen. Love. Hindi ko alam kung mahal mo pa ba talaga ako. Pero, binigay ko na lahat ng best ko pa sa'yo. Para i-prove kung gaano kita kamahal. Kung gaano ko pinangarap na matapos yung mga problema mo. Kung gaano ko ginusto na mamuhay ka sa okay ka, na wala kang iniisip na problema. Kaya ako yung nagagawa sa'yo. Gusto ko kasi mamuhay ka na wala kang iniisip na problema. Kung nakakatulong pa ba ako sa'yo? Kung pag nawala ba ako, ma-feel mo naman na deserve ba ako? Deserve ba ako na naging partner mo? Kung kailangan bitawan kahit ang sakit-sakit niya, gagawin ko. Pero, hindi naman ganun kadali mawala yung love ko para sa'yo. Kasi, hindi ko iniisip yung mga nabigay ko sa'yo. Kasi tulong ko yun sa'yo. Ako yung nag-offer na tulungan ka. Para lang ma-feel ko na mahal mo ko. Hindi ko na-realize na mali na pala yung ginagawa ko. Gusto ko maramdaman na naging deserve naman ako sa'yo lang. Yun lang. Maraming salamat, Janald, sa pagbabahagi ng kwento mo dito sa ating programang Heart to Heart. At alam ko, bukod kay Janald ay meron din sa mga nakikinig sa atin ang nagbubulag-bulagan dahil sa inaakala nilang totoo naman kasi yung ibinibigay kong pagmamahal doon sa partner ko. Nga lang, huwag din po natin kalilimutan ang katotohanan na merong mga tao na kahit pa nga hindi nagpapaalam ay matagal na hindi na in a relationship sa'yo. Dahil po yan sa ating pagbubulag-bulagan. Okay? At kapag ganito po ang mga pangyayari, hindi naman na ikaw ang isa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo para malaman, para maramdaman na ayaw na ng partner mo sa'yo. Kapag ka malamig na, kapag ka wala ng pangungumusta, kapag ka binabayaran na yung pagmamahal at yung kilig na nararamdaman mo, hindi yan tunay na pagmamahal. Bitaw na. Tama na.
At siya na nga po natin tatapusin ang ating H2H Confessions. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.